Napakawalang hiya nung tao na yun. Napakawalang hiya nung tao na yun. Bakit nga ba tila napuno si Senator Marcoleta at sa kauna-unahang pagkakataon ay napamura ito sa harap ng publiko? Bagamat hindi pinangalanan ng senador, ay tila tumutukoy ang mensahe niya, Vice Ganda. Matatandaan na sa concert Vice Ganda ay ginamit nito ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isang joke nito. Wow! Sige nga, titigil mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Dagdag pa ni Marcoleta, talamak ang paggamit ng mga sikat na personalidad ng mga online gambling companies para makaakit ng mga manlalaro. Tulad na lamang ni Vice Ganda na tila inisponsoran daw ng isang malaking gambling company ang concert nito. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sa huli ay malaking tanong kung kaya pa bang masugpo ang online gambling? Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. No, total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Eh, paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subiri.
Okay, funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. O paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko ring iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sangayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang 2 uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalakip sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong
AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. Let me interrupt Senator Marcoleta. To Senator Marcoleta, go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman Al, kanina sinasabi mo parang nabigla ka namang masyado. Pasensya na po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin walang problema doon sa mga accredited mo at saka mga approved online gaming operators? Hindi ko po, siguro po babaguhin ko. Ang sinasabi ko po hindi perfecto din yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problemang na-enkwentro. Pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal, doon pong sa binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng PAGCOR, 60% po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin, in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan silang nagpo-provide naman kasi ng avenue for the online gaming operators to function. Halimbawa, Google, kausapin niyo yung Amazon, kausapin niyo yung Twitter, Facebook. Doon lamang po mare-regulate na po ninyo sila. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pakikipagtulungan po ng worldwide platforms. Nasa web silang lahat Para hindi tayo maligaw kung saan tayo kasi sabi nyo kanina, nagsilitaw na ito, dumami ng dumami. Pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga platforms na ito, madali po ninyo silang ma-screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi po ba? Tama po kayo dyan. Kaya po naiulat ko at kung mamarapatin nyo po, Senator Marcoleta, ang DICT Secretary na at ang CICC, ASEC o USEC na ang magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga hakbang? Hindi, naintindihan ko po yun. Kaya gusto lang na para madali tayo, kayo po in coordination DICT and CICT, kausapin po nitong mga worldwide platforms na ito
madadali kasi kanina po nagsisip yung blame kasi doon sa e-wallet. Samantalang ang regulation po kayo talaga eh. Dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP na walang galang na po dahil sa sa ngayon nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala makatutulong po sa paglaganap nito, lalo na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit papaano suspindihin yung link na tumutulay sa mga e-wallet para masugpo po yung mga hindi mabuting nangyayari kagaya ng gustong ipasinag mamaya dito. Wala po kayong kagaya ng sinasabi ni Senator Pia kanina. Mukhang wala kayong in-institute na KYC measure sa mga inyong accredited and approved online gaming operators. Kasi kung meron yun, ang laki po ng maitutulong. Hindi basta-bastang nakakapasok yung mga tao na gustong sumali dito sa ganitong industriya. Sapagkat alam naman natin na very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga tweet, kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana ay nakatatag na dyan. Para sa ganun, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So ngayon po parang nakikita namin, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag-ship sa e-wallet sapagkat yung BSP mukhang meron silang karakarakan na measure na pwedeng ilatag gaya ng nangyari kanina. Napagdiskitahan nga lang sila sapagkat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Sinadjust ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Paano kung wala silang ganoon? Sa mga kapatid, we are all dependent on PAGCOR's regulatory mechanism na wala pala. So, paano po yung masasabi ngayon na makakapagtatag po tayo ng regulatory mechanism? Sapagkat ang direction po ngayon, complete ban. Siguro kung complete ban, mas maganda na po sa akin yun. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin, dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na meron kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito po eh. Kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we make sure na kaya po ng PAGCOR ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo, Senator Marcoleta. Kung mamarapati niyo po, hindi naman po sa wala kaming regulasyon. Meron po talaga kaming yung KYC binabanggit ninyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung KYC proseso. Kung minsan po nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at maaaring i-furnish ko din po ng kopya ang committee. Meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. Baka ang sinasabi mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming venue. Ito po ay November 22, 2023. Meron ka ring revised regulatory framework for the remote gaming platform November 15, 2023. Meron ding Memorandum Circular number 6, September 20, 2016, galing sa Office of the President. Okay. Meron DILG Memorandum Circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka ring Circular Letter number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum number M 2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 9487. Ito yung PAGCOR Charter. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o papalaki ng
salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo, yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, nire-revisa po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero, Parang hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon. Ang tendency na nga, yung direction is total ban to online games. Kasi nga, mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako, personal, Chairman Al, Opo. gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa, opo, yung dalawa pong, walang nangyari, hindi ba? hindi po, kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang naka-assign sa inyo. Alam mo, Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi po Opo. ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong karanasan sa iyo. Senator. Kasi siya ka na kung kailangan Opo, ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. Naintindihan ko po kayo. Ang totoo po yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator, Hindi ganun ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago. Actually, not this. Malinaw ang aking memory, Chairman Alan. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun may time frame yun Hindi yung sasabihin Nagkaroon po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadailan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So, na-delay po yun. Naalala ko po nagkaroon din tayo ng follow-up. Hindi tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano, on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede, total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Al Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Opo. Kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa inyo. Hindi paniniwala yung commitment nating dalawa. Kasi ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yon. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na pong gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo. Ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events. Na-delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, karirinig ko lang ngayon Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gaano ang halaga lang, no? Nagkakahalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin dahil doon lang? Ako po tulad na sinabi ko, humihingi po ng gusto ko kasi, Chairman Al, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung
yung iyong sektor na kinakatawan ay makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa, sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin, sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya merong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima na? Maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung anong pangalan ng game, online game operator na yon na ginamit kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. So, nasa legal po siya o? Nasa legal po. Hindi ko po kasi alam yung sino po yung i-representang with. Hindi ko po kasi kilala po. Pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam nyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam nyo lahat. Opo. Ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun Kailangan mapalitaw po natin na kayo po'y may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito Ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling dun muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero doon ako pipili. So ngayon, paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? Kinakailangan tayo ngayong magdepende sa BSP sapagkat siya ay may kakayahan na suspindihin ang e-wallet. Ako hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own Siguro they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko, kung sila-sila lang, kahit siguro yung game operators na pwede lang itapon para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya ko sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung isang side na gustong tumulong. So sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation. Yun lang po ang gusto ko, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you very much, Senator Marcoleta. We go now to Senator Win Gatchalian. Before that, before you ask questions, you can deliver, or are you going to deliver an opening remarks? Then after the opening remarks, you can ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Well, Mr. Chairman, I just have a short opening remarks. Final ho natin itong proposal natin to strictly regulate online gambling dahil bilang chairman po ng Basic Education Committee, marami po akong nakakausap ng mga school owners and school administrators na sila na ho nagsasabi through text na nakikita nila yung kanilang mga estudyante, mga senior high school, ay naglalaro nitong mga online gambling. So ito yung patunay na yung sinasabi ni Senator Marcoleta na may failure of regulation. Now whether it's PAGCOR or it's BSP, but I'm saying
meron talagang failure of regulation on the part of government. Dahil nakikita to ng ating mga school owners na mga bata, no? Senior high school, aged 16, 17, 18, naglalaro ng ganitong online gambling. Kaya ho tayo nag-file nitong proposal na i-heavily regulate itong mga online gambling. So meron po akong konting tanong sa PAGCOR at alam ko marami na hong natanong, Mr. Chairman, but this is to follow up some of the questions. Tatanungin ko si Chairman Tenko or anyone from the PAGCOR, itong piso game, no? Merong online gambling piso game, license ba ho to at accredited? Yung piso game. Attorney Luglug, the head of Sige po, electronic gaming. whoever's in charge dito sa licensing. Yes, Mr. Chair, it is licensed po, piso game. Itong Big Win 29, is it licensed? It is also licensed, Mr. Chair. May papakita akong screenshot re-record namin just yesterday. Papakita ho. With your permission, Mr. Chairman, Go ahead, papakita lang Senator namin, no? Gatchalian. This is a 2-minute video recording ng piso game. Yan, so I asked my staff to register, Mr. Chairman. You said piso game. Ibig sabihin, ang taya dyan, piso-piso lang. Yun ang hindi ko ho alam kung ano. Pero tingnan ho natin, Mr. Chairman. Mr. Chair, I'm sorry. Yes po, sir. Mukhang hindi po yan po yung licensee po namin, sir. Because if you see the website, it's not licensed with us po. Well, ito po yung piso game na sinearch ho namin. Tingnan na lang ho natin. No, i-verify nyo na lang kung whether that is the license or unlicensed. Sandali lang naman ho to. So makikita ho natin, nakapasok ho siya kaagad, nag-register. No, pwede na ho siya maglaro ngayon, Mr. Chairman. No KYC, no ID verification, no biometrics, yan ho. But let's continue. No? And meron pong e-wallet capabilities and pwede rin i-link yung bank account mo. So ibig sabihin kung meron kang mumunting bank account, pwede mo rin i-link yan. No? So makikita ho natin, kasi kanina pinag-uusapan na ho natin yung KYC, but clearly, ito yesterday lang ho to, Mr. Chairman, no? Walang KYC. So we'll go to itong Big Win 29, who's also a registered, yan. Hindi ho akin ho yan, ha? Hindi ho akin yan. Hindi akin ho yan, Mr. Chairman. No? Small win lang ho tayo, small win. Yan ho, Mr. Chairman, pinaregister ko rin ho yung staff ko yesterday. Yan po. Nalagay number, password. Yan po. Yan, may nakasulat na PAGCOR to make, yan, registered. Registered na ho, Attorney Luglug. Pwede ka na maglaro. No? So, nasaan yung KYC na sinasabi natin? Kahapon lang ho to. So, naglolokohan ba ho tayo? Nasaan ho yung KYC? Well, Narinig ko kanina pa ulit-ulit, may bagong KYC, may bagong KYC. Nasaan ho yung KYC? Diba? At ang kasamaan ho dito, nakakonect rin ho ito sa mga online platforms. No? Whether GCash, Paymaya, pwede hong nakalink ho to lahat. Yun po yung delikado dito. So ang tanong ko, anong nangyari? yes, Mr. Chair, dun sa first presented po, Mr. Chair, that is an illegal website po, Mr. Chair. Because that is not one of our listed websites. Pero this one po, it is a listed website. We will investigate po
Why? Dapat hindi na-investigate. Pasarado nyo na kaagad. Yes, Mr. Chair. Obvious naman ho na kung ngayon may bata, may high school, papasok ho dyan ngayon, pwede na siya maglaro. So yun yung sinasabi ho kanina ni Senator Marcoleta, failure of regulation. Dahil usap ho tayo ng usap dito, pangako ho tayo ng pangako, hindi naman ho na aksyonan. Di ba ho? Kaya ho useless yung puro pangako lang dahil sa action walang nangyayari. So, kung i-review nyo lahat po ng licenses nyo, 22,000 games, I believe. Tama ba? Ilan po ang games na na-authorize? More or less, Mr. Chair. 2,000 games. Ilan licensees? 7 plus. 76 po. 76. I-review nyo ho kasi meron pang nakakalusot sa ginagawa ho ninyong regulation. Hindi ho effective yung nangyayaring regulation. May tanong ako sa iyo. Tinanong ho ito ni Senator Zubiri kanina. Ilan po ang currently na naglalaro ngayon? Ilang active players po sa online gaming? Papakita ko ngayon. I'll show the slide. Kasi nagulat nung nakita ko ito, nahulog ako, Senator Zubiri, sa upuan ko. 32 million ang sugalero sa bansa ho natin. 1/3 ng population ho natin sugalero. 1/2 ng adult population, kasi ang adult is 60 million, sugalero. Nung nakita ko ho ito, Mr. Chairman, mahulog ako sa upuan ko eh. May we ask the chairman, may we ask lang where the source was from? PAGCOR. PAGCOR. This is from PAGCOR. Kaya yung bansa ho natin, kinakain ho dahan-dahan ng pagsusugal. Kaya tama ho si Senator Zubiri kanina. Dahan-dahan ho tayo, kinakain ho nitong pagsusugal. Kaya dapat nung nakita nyo na ho, nung 2024, 8 million na last year. Dapat ho, naging mas maingat na ho tayo. Diba? Naging mas maingat lang ho tayo nung maraming mga senador nag-file na ng kanya-kanya ng mga bill to ban, to regulate. Pero to speak today, as we speak, 32 million ang sugalero. Kalahati ng adult population ho natin nagsusugal. Kaya ho talagang makikita ho natin mga vendors, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, nandyan na ho. An increase of almost 200% from last year. Senator Zubiri, yan yung kaninang tinatanong niyo ho. Kaya nakakatakot ho. Kung hindi ho natin to ihinto, tingin ko, by next year, all adult population nagsugalero na ho dito sa atin. Ang nakakatakot pa ho dito, pinakita rin ho natin na nakakalusot pa yung ibang mga games, no? Ibang mga operators. Hindi ho effective yung ginagawa nating regulation. Hindi ho sila natatakot. Kaya dapat pagtapos ho nitong hearing na ito, my advice to PAGCOR, isarado na ho lahat ng mga violators kasi nakakatakot na ho yung nangyayari ngayon. Mr. Chairman, I'll show another, ito naman para sa, kasi naguluhan rin po ako, Senator Zubiri, sa sagot ng BSP. Sabi, within 24 hours, yung in-app, mawawala na ho yan. Tama po ba? Yes, Your Honor. So wala na ho kami makikita sa GCash na yung pag pinindot nyo po yung link, papasok ka sa gaming. Actually, meron rin akong screenshot, Mr. Chairman. Wala na po, Your Honor. Can we 48 hours. Ito yung GCash. Ito yung sinasabi kanina ni Senator Cayetano at ni Senator Zubiri. Yan ho yung GCash. Yan. Ito, alam ho ng mga may GCash rin ho ako. Kaya, yan, pag pumunta ho tayo dyan sa games, yan. Inside the GCash app, pwede ka nang magsugal. Tama ho? Sa ngayon po, but that's the one we instructed the BSP supervised institutions to take down. Okay. So yan, hindi na ho namin makikita ho yan. Hindi na ho, after 48 hours. After 48 hours. Pero itong papakita ho namin yung isang illegal
illegal online gambling. It's called 1xBet. Yan. Papakita natin. Ito illegal gambling, Chairman Tenko. Pero may na-observe kami dito sa illegal gambling site. Can you show that? We'll just show the screen recording. Ito. Dito sa 1xBet, pwede ring mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. We'll just show that, no? So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede ring i-link yung savings account mo, pwede mo ring gamitin yung GCash, tumaya doon sa mga illegal. Your Honor, we instruct the BSP supervised institutions to make sure that they check their merchants before they provide financial services to them, Your Honor. So, bawal po for a mobile payment app. Can you go back yung app lang, Carla? Yan. Tingnan ho, yung taas pa. Yan, PayMaya, GCash, lahat. Pwede mong GoTime, BDO, lahat. Lahat ng bangko na pwedeng sipsipin yung account mo o pera mo, nakalagay ho dyan. So, ang punto ko ho, Mr. Deputy Governor, hinihigpitan ho natin sa sa legal online gambling. Pero yung mga illegal, grabe ho. At ako, sasabihin ko na ho sa inyo, useless lang ho kausapin yung GCash at PayMaya. Dahil kumikita sila legal o illegal eh. Useless ho sila. Pagkakausapin ho natin sila, sasabihin nila, ginagawa nila yung pagre-review, pero lalabas lang ho yan sa kabilang tenga. Kasi kumikita, whether legal, illegal, kumikita ho sila. Alam naman ho natin yan. That's why, po, Your Honor, we are putting the regulations in place so that it will not be permissible for them to service to provide links from the mobile apps. Mobile apps meaning GCash, Maya, to here. Ang aming gustong mangyari, basta e-wallet ka, bawal na i-link. Whether illegal or legal. Simplehan na lang ho natin. Wag na natin i-mandato itong mga GCash na sila ang mag-screen kung legal o illegal. Hindi nila ho gagawin yan. Yan ho ebidensya. Kahapon lang ho to. Yan po yung ebidensya. Kasi kumikita sila doon. Kaya ho kanina, narinig ko yung inyong sagot kay Senator Zubiri na pinag-aaralan pa. Wala na ho dapat pag-aralan dahil alam ho natin na yung GCash nakalink ho sa illegal. I-verify, we will... wala no i-verify. Ano yung evidence? No, what I meant, Your Honor, is we will bring this to them and also inquire what we want. Ang regulation na gusto ho namin, sinabi nyo na ho kanina walang in-app. And we thank you for that because yan talaga isang source ng online gambling boom in the Philippines. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Yun ang gusto ho namin. Pwede ba ho natin makita ho yun? We'll take note of that, Your Honor. And then, bakit hindi pwede? Bakit hindi ho pwede? Kasi po kung legitimate and licensed po yung merchant, then it may be ito, construed. XBet is illegal. Tanong ko si Attorney Luglug, is this legal si XBet? It's illegal, Mr. Chair. Correct. Pag may illegal, we can directly bring this to the... Yeah, but di nga nila ginagawa kasi kumikita nga ho sila doon. That's the point. Kagaya ho ngayon, anong penalty ho ng GCash na konektado sila sa illegal? Anong penalty na i-impose nyo? We can impose po administrative sanction. What is it? What's the administrative sanction? It could be from non-monetary like warning, reprimand, suspension,
or even monetary. Well, how much is the monetary for this? Yes, we have to determine the where Just give me a it falls range. under. Give me a range. How much the monetary? It's if it's a continuing violation, Your Honor, we penalize with 100,000 for every pesos for every day of violation. Walang kwenta ho yan sa GCash. Walang kwenta ho yan sa GCash. GCash is the biggest unicorn of our country. Tama ho? It's the only and the biggest unicorn company of our country. Yung 100,000 ho, walang kwenta ho yan sa kanila. Habang pinapenalize ho nila natin sila ng 100,000, kumukuha naman sila ng sugal sa mga kabataan ho natin. Yun po yung aking punto. Kaya ang aming gusto, narinig ko si Senator Zubiri, kaya ang pinakamadali at simple, wag na natin ipalink itong mga bangko at e-payments, e-wallet payments sa lahat ng mga online gambling, whether illegal or legal, kasi hindi ho effective. Yun ang gusto ho namin makita. So, Your Honor, we can immediately take action on the illegal, and of course we can apply the sanctions. Yun pong 100,000, that's a continuing violation. 100,000 a day po yun hanggat hindi nila tinitake down yung what is against the policy, Your Honor. But who reviews all of these illegal gambling sites and investigates the link to e-wallet? Sinong agency? Is it PAGCOR or is it BSP? Itong 1xBet, sino ho ang dapat ho kasi kami nakita ho namin yan. So kayo ho, BSP ba ho ang titingin sa lahat ng illegal websites na nakadikit ho, na nakalink ho sila? Your Honor, before the banks and the e-wallets register these as merchants, they're required to present their licenses, SEC registration, BIR, and business permits in order for the service to be provided to them, Your Honor. So if they're able to present valid requirements like that, then we will still look into how what handle can be used in order. But if 60%, sabi ko kanina narinig ko si Chairman, if 60% of online gambling comes from illegal, then meaning you have to check that 60% one by one whether they're connected or not connected. And then I'm telling you now, I don't think BSP can do that. No? But Your Honor, yeah. So our prayer and our request is to completely delink it. No? Wag na natin antayin pa na umabot ng 60 million yung sugalero sa atin tsaka tayo aakto. Kasi pag wala tayong gagawin, aakyat yan ng 60 million. I'm telling you. So Mr. Chairman, that's it for now. I'll continue during the next round. Thank you, Senator Gatchalian. Before we proceed and ask the family of the victims, nandito po sila present. Bago po yan, Committee Secretary, can you please invite the central bank governor? Because we're talking of policy here. Ayoko pong mga vice governor kung sino yan. It's not that disrespecting yung position, pero I want to see the central bank governor here. Because we're talking of policy here. Parang nahihirapan si Vice Gov sumagot. Kaya gusto ko po yung governor mismo. Pangalawa, hanapin din. Try to find itong mga head representative nito mga 1xBet na ito. Siguro makipag-ugnayan tayo sa PAGCOR. Lahat ng illegal sites na ito. And siguro with the help of the PNP Cybercrime and the NBI para madala po yung mga tao na yan dito, dalhin dito sa next committee hearing. All right. We now proceed and listen dito po sa dinadaanan na paghihirap po ng family ng victims. Narito po ngayon. Nandito po ba kayo, Ma'am Arsenia Concha? Pakisabi lang po ang inyong pangalan at ano po ang relasyon ninyo doon sa biktima po. At ano po nangyari, ma'am? Akong pangalan Arsenia Concha. Akong anak katong naghikog.
ang Hikog Boys, Big T. Bisaya po siya, first time po niya sa Manila. She's my constituent in Alright. Southern Bukidnon. Sige, So if go all right, sir, Mr. Chairman, I can translate. Sige, go ahead. Opo. Sige po, nanay. Nahibalaan na lang namo sa paghikog na niya nga ingana day ang iyang gihimo. So nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginagawa niya, ginawa niyang online gambling. Inana gid senador. Eh nahibalaan namo nga buhat siya ging ato kay naa mo na siya gilista nga ingana iyang napitli. So natalo daw, ginawa niya yun dahil sa talo niya po sa online. Murag talo jud gambling. siya. Oh. Talo jud niya sa inana nga sugal. Pildi siya na no? Sa Oo, napildi. o nakakuha sa kwarta sa iyang Nakakuha siya negosyo. kwarta sa kanang kaha. Yeah, kasi ang anak po niya was a gas cashier sa gasoline station. At dahil nalulung nga na addict na siya sa online gambling, ay tempted po siya, no, as many cases of the PNP will show, tempted po siya magnakaw. At dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at yun nga po, talo naman at siya po ay nag-suicide. Tama na eh. Oo. Hindi niya babayaran. Opo. Napay, gusto ni mo idugang na eh. Nahibala naman gud namo nga naging ato siya kay dibi ato siya sugarol, di man to manabong. Yun ato ra gyud ang iyang sayop. So, ang ibig sabihin niyan po, hindi po siya sugarol, hindi po siya nagpupusta dahil nga dito sa online gambling, siguro nalulung siya dahil napakadali na. No? Wala naman casino sa amin eh. Wala naman pong mga gambling activities doon sa Bukidnon. Barangay na tulungan po si nanay. That's a rural town, barangay of Kibawe, Bukidnon. The mayor is here, Mayor Jimboy Ang Rabanes. And they can confirm na wala namang gambling activities dyan sa amin sa Mindanao. Kundi ito. Tama po na eh. So tungod sining online gambling sa telepono, moto nagsulod siya dito sa pagsugarol. Nasugarol siya. Yan. Sana mapakinggan po ng ating policy makers. This is the face of the Filipino today, lalo na sa probinsya at masang Pilipino.